Isang magandang evening na naman po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. And it's your boy, Erwin, and it's your boy, Kurt. Baka malito na sila kung sino talaga. Puta, congratulations nga pala sa Boston Celtics. Oh, sa mga Celtics fan. Oh. Sa wakas, nanalo na ulit kayo. Kasi kung Lakers is nandun, wala, talo kayo. Mga galit pa rin ng mga joke lang kasi. sexuals. Kaya galit ako, hindi man galit. Hindi ko lang gusto ang Celtics kasi tinalo nila ang Lakers ko noong 2008. Pero congrats. Sila yung pinakamadaming championship sa... Yeah, sila sa buong ilan NBA. ba? 18? 19? Hindi ko din alam. Pero sumunod sa kanila, Lakers alam ko eh. Pero pinakamadami alam ko Celtics. Pero respect. Respeto, yeah. Talagang gusto nila mag-champion. Grabe. 3-1. Jason Tatum eh. I know. Kala ko mawawalisin eh. Siguro nagpatalo lang yan. Di ba? Kaya nakita mo si yung video ni Dirk Nowitzki tinatalonan sa likod. Sumablay. Kaya natatalo eh. Kaya incident mo sa IG. Chris, shut down. Damn, Chris. All right. Sisend ko sa... Guys, papakita ko sa Kaya inyo. natatalo yung Si Dirk Nowitzki nagsa-side quest na lang. Tinatalo na sa slam dunk contest. Kasi yung tumalon sala. Sinakyan siya sa likod eh. Kaya natatalo yung Dallas eh. Ginawang camel eh. Ginawang camel back eh. Ginawang camel si Dirk Nowitzki. Si Jaylen Brown yung MVP, di ba? Si Jaylen Brown. Jaylen Brown. Yeah. Kaya congrats sa Celtics, sa mga basketball fans dyan. Ano bang tawag sa mga Celtics fans? Celticians. Celtickers. Celtickers. Bleed green. Hindi ko nga alam eh. Mga ano ba? Ano bang Dallas? May mga Celtic. Celtics. Ano bang Dallas? Dalatians. Dallasers. Anyways, yeah. Ito po, Gar? Ano pong maganda pag-uusapan natin? Sabi mo sa akin yung 9 to 5. 9 to 5. Rat race. Daga. May daga ka. Nagkariraan yung mga daga. No? Yes. 9 to 5. 9 to 5. Ano ba? Ipaliwanag mo sa mga listeners natin. Sa mga hindi po nakakaalam, i-define muna natin ang rat race. Rat race. And kung bakit maganda tong topic na to. Iba yung mga nag-i-snitch yan kasi rat eh. Iba yun. Iba pa ba? Iba yung snitch. Ibang rat na yun. Ibang rat yun. Ibang rat. So ngayon, ang rat race, I think magandang topic to kasi parang, lagi kasi namin ni Jekto na pag-uusapan yung parang hanggang kailan ka magtatrabaho na hanggang pagtanda mo ba, magna 9 to 5 job ka. Okay. So yun yung idea ng rat race na kumbaga, from the time na makatapos ka halimbawa ng college, tapos magpapasok ka ng corporate job or whatever work, habang buhay mo ba siyang gagawin? Yun yung rat race na yun. Yung baga magtatrabaho ka for money or ang kapalit nun, freedom mo, yung time mo, lahat. So yun yung rat race. Parang lahat ng tao, like we are the rats and then we're trying to race against time to get out of it. Parang gano'n. So ngayon, bibigyan natin ng napakagandang definition. What is rat race? The unpleasant life of people who have jobs 9 to 5 that require them to work very hard in order to compete with others for money, power, status, etc. Di ba yun naman talaga yun? Yung nangyayari is we all try to actually, like walang masama doon walang masama. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magtatrabaho? Ano bang meron ka bang ginagawa na on the side na for yourself and not for someone na pinapayaman mo? Okay. Diba? And another question is, why rat race ang tawag? Basahin natin ulit. Ba't kinompare sa mga rat yung mga tao? I know. Ewan ko nga din eh. Magandang tanong yun. Tas, eto yun. Why is it called rat race? The term comes from the race between two rats to get the... rats. Naisip ko yung... Two rats? Naisip ko two rats yung nag-i-stitch. Anyway, the term comes from the race between two rats to get the piece of cheese at the other room. First by trying to outrun... ulitin ko nga. The term comes Take two. Why is it called the rat race? The term comes from the race between two rats to get the piece of cheese at the other of the room first by trying to outrun each other. In the process, they spend more energy than the reward is worth. It signifies an endless, futile pursuit, a mad competition one embarks on. Parang kung babalikan natin yung sinabi ko. Ang lalim ng gara. Lalim nga eh. Para kung i-interpret natin. Naglag yung utak ko dun Kung i-interpret natin, parang ganun yung nangyayari na lahat tayo, nagtatrabaho, tapos yung effort and energy na ini-spend natin only to get what? Let's say for example, like this amount of money.
Tapos, ang pinapalit mo doon, hindi lang effort mo, yung freedom mo, yung time mo, lahat yun. So ngayon, parang hanggang kailan mo willing gawin yun. Kaya siya tinawag na 9 to 5 rat race. Okay. Parang ganon. So yung main topic is, anong ginagawa namin ni Kurt or anong ginagawa ko para makaalis tayo sa rat race na to. Ikaw ba, anong plano mo? Ay, bago tayo dyan pumasok, ano muna ang ginagawang work ni Kurt? Sa mga hindi nakakaalam. Isa po. Jabawakis. Ikaw na nga muna. Walang nga. Ikaw muna. Okay. So, ito yung... mo, eh. Jabawakis. Joke, naalala So, para maging dancer, eh. Anyway, okay. So, anong work mo right now? Ako po, nasa field po ako ng IT, Inom-tambay. IT po. So ngayon, isa sa mga tanong dito, how long do I plan on working sa 9 to 5 job? Like corporate job. Ang plano ko is, kung mag-workout, hopefully in the next 10 years. 10 years. Smart goals. Oo. Yung baga smart goals nga, sabi ni Kurt. So yun yung goal natin na kung mag-workout yung plano. Ikaw ba? Saan ka nag-work? And anong work mo? Sa Filipino stereotype. Alam nyo na, nag-work ko ako sa healthcare. Yun. Pangarap ko po maging dancer pero hindi natupad. Pinagpipilitan po eh. Pinagpipilitan eh. Yan po yung trabaho po ni Kurt. Yan ang favorite paborito ng mga Pilipino. Hulaan nyo. Pag nahulaan nyo, ang galing nyo. Oo. Siguro timeline. Hindi ko din alam eh. Totoo lang, parang sa ngayon kasi parang feeling ko stuck pa ako sa sa 9 to 5. Pero meron ka namang mga, let's say, parang meron kang mga idea minsan na parang meron kang edad na parang at this age parang ayoko nang ito yung ginagawa kong trabaho. Parang gusto ko... Siguro kasi ito, by 50 parang gusto ko na mag-retire. Parang realistically, pag 50 na ako, parang ayoko na magtrabaho. Yeah. Pero madami naman ding option eh. At tingin ko. Di ba nagtayo nga ako ng clothing business, di ba? Kaso tinamad lang ako eh. Babalikan natin yun. Guys, i-review. Kumbaga lagi na sinasabi yung mga passive income eh. Yeah. So ngayon, parang ang goal ko ngayon, mag-ipon lang na mag-ipon. Tapos dadating tayo sa plano natin na panglabas mo sa rat race. Panglabas natin sa rat race. Which is good. That's good. Okay yun. Tapos, pero do you see yourself working until you retire, which is 50? 50? Kung yun yung target mo. Kasi normally, di ba, ang retiring age natin 65. Which is yun yung naisip ko na ayoko mag-work ng until 65 ako na... Kasi dito sa Canada may tinatawag na Magic 80. Yes, Magic 80. Ewan ko narinig na basically yung Magic 80, kung ano yung edad mo, i-add mo sa years of service. Yes. Tapos pwede ka na mag-retire. Kumbaga yung pension mo habang buhay na. Pag nag-sum up siya ng 80, parang yun na yun. Let's say nag-work ka ng 20 years. Tapos matatapos ka nun 60. 60 plus 20. 60 plus 20, 80. So pwede ka na mag-retire. Age ng 60, magre-retire ka na. Tapos yung pension mo nun parang... Hanggang mamatay ka na. Basically, ganun. Pero yung Magic 80. Pero imagine mo, ilang taong ka pa lang ngayon, 28, aantay mo umabot ka ng 60 bago ka makapag-retire. Totoo diba? Yan. Kasi yung iba kasi stuck na eh. Yeah. Kasi yung iba, parang bibili na sila ng bahay. Bibili sila ng bagong kotse. Yes. So parang hindi doable yung money na kinikita nila kasi napupunta lang sa bills din. Tama diba? Naman. Pero alam niyo guys, hindi naman sa kasi yung iba naman talaga, they are parang, sa kanila, ang pangarap nila talaga is yung, let's say, kung gusto nila maging nurse, engineer, abogado, doktor, like walang masama doon. Kasi kung gusto nila talaga, yung field na yun, na maging, pangarap nila, na yun ang gawin nila talagang life's worth nila o legacy nila, it's nothing wrong with that. Parang, there's nothing wrong with that. Kung pipiliin mo yung option na yun na mag-work ka ng 9 to 5, kung ka masaya. Kung masaya ka doon, parang naman yun eh, parang nasa sayo. Tsaka dapat yung 9 to 5 mo, malaki din yung sweldo mo. Oo, diba? Totoo yun. Kasi ang hirap lang, kaya namin siguro laging naisip yung rat race, kumbaga, is parang, na-imagine nyo ba yung idea na parang nag-work kayo para sa isang kumpanya, tapos yung kumpanyang yun, sila yung yumayaman. Yung may-ari ng kumpanyang yun, sila yung may complete na autonomy, meaning kaya nilang gawin yung gusto nila sa kahit na kailan nila gusto, sa paanong paraan. At saka, kahit ano.
Tapos meron silang freedom. Hindi nila kailangang magtrabaho ng 8 hours every day. Kasi sila yung nagpapatakbo ng kumpanya. Passive income. Yeah. Diba? Kahit natutulog sila, kumikita sila. Ikaw yung nagpapayaman sa kanila. So parang minsan, naisip nyo ba na parang, okay, walang masama naman kahit ako, 9 to 5 job. Pero ano ba yung dapat nyo or parang naisip nyo ba na ano kaya yung pwede kong gawin para ako naman, yung efforts ko is going towards my own. Parang ako yung magpapayaman sa sarili ko. You know what I mean? Siguro parang basically, at depende rin sa tao kasi yung mga iba, hindi naman sila yung parang, hindi nila kaya mag-take ng mga risk. Yeah. Yes. Kasi, pero, sabi, na-advise lagi ng mga, napapanood natin na hanggat bata ka pa. Yes. Para mag-take ka ng risk. Para, hindi siya ganun kasakit. May time ka bumangon. Yeah, you can bounce back. Pag-fail man yung business na gusto mo. Yeah. Diba? Sabi nga nila, like, when you're in your 20s, mag-fail ka na mag-fail hanggang 30s ka kasi, like, kahit mag-fail ka ng for like yung 10 years na yun, let's say kung ano man yung ginagawa mo. Yeah. At your 30s, mafi-figure out mo na kung ano yung gusto mo kasi naranasan mo na yung lahat ng hindi nag-workout. Kasi madaming oras para bumawi. Yeah. At saka, rejection doesn't mean rejection. Minsan, rejection is redirection. Ni-redirect ka lang na mapunta ka sa ibang lugar. Baka hindi para sa iyo yung isang bagay. Yeah. Kaya ganun. So, if ever naman, how old were you nung ma-realize mo na ayaw mong tumanda working a 9-to-5 job? Sa totoo lang, hindi ko pa naisip yan eh. Hindi mo naisip? Hindi ko pa naisip yan kasi parang nag-i-enjoy ako eh. Yun. Nag-enjoy naman ako. Yun yung isang example kay Kurt na nag-enjoy ako kasi nag-enjoy siya sa ginagawa niya. Ngayon, parang ang gagawin namin ni Jules, may magta-travel kami. Yes. So, parang at the same time, habang nagtatravel ka. Yes. Kumikita ka pa ng pera. Yeah. Like, I think it's, kung ano yung nagpapasaya din sa'yo eh. Kasi mahirap yung nagtatrabaho ka na hindi ka masaya. Oo nga, totoo yun. Na-stress ka, ganun. Yeah. Hindi naman sa guys, hindi naman sa, like, kasi si Kurt masaya siya. Hindi naman sa hindi ako masaya sa ginagawa ko. Siguro yung goals ko is iba lang. Magkaiba kami ni Kurt. Iba yung, kumbaga sa ibang paraan ko nakikita yung sarili ko na parang, kumbaga ito sasabihin ko to na parang yung trabaho ko, siguro pangarap to ng ibang tao. Like may 1 milyong tao dyan sa kabilang side ng mundo na ipagpapalit yung buhay nila sa buhay na meron ako. Sa trabahong meron ako. Totoo, yan. And grateful ako. Minsan talagang hindi ko lang maisip na parang, parang sa isip ko kasi parang minsan I can do more. Yung ganun. Tsaka isa pa sa mga bagay na kung bakit namin ginagawa to ni Kurt is parang meron kami ni Kurt vision na parang itong podcast pag nag-work to. Tapos, pag nag-work, di ba? Parang na kaming Kong TV. Hindi sa dahil sa congrats pala kayo. Combination. Daming kinakasal no? Di ba? Daming kinakasal. Anyways, yeah. Ibig ko sabihin, hindi naman yun yung parang gusto lang namin ni Kurt magloko-loko sa video. Hindi, passionate kami sa ginagawa namin, di ba? Yun yung parang sinasabi ko na parang what if may isang bagay ka na passionate ka rin ginagawa, tapos pwede mo rin palang pagkakitaan yun. Like for example, let's say guys, sinuportahan nyo kami talaga ng todo-todo. Totoo. And then umabot kami sa point na nagkaroon na kami ng Spotify deal, $15 million. $15 million? Guys, sinasabi ko kay Kurt yan, maniwala kayo. Sinabi ko, the day will come, magkakaroon kami ng exclusive deal sa Spotify. Pwede rin, no? Diba? Ibig ko sabihin, yun yung sinasabi ko na parang ginagawa namin ni Kurt, masaya kami, passionate kami dito. Tapos, pagka kumita kami dito, ang yumayaman kami din. Oo, kasi diba? Parang basically, kumikita ka doing something what you love. You're just having fun with, di ba? Yung ganun. Which is yun yung sa akin. Ito, magkwentuhan lang tayo. Di ba? Diba, nagkukwentuhan lang kami ni Kurt. Tapos, hindi lang yun. Ibaga, nagkukwentuhan kami, na masaya kami sa pinagkukwentuhan. At may napapasaya din kami, di ba? Totoo yun. Parang ganun. Pero hindi sa at tulad ng sinabi ko, hindi ako grateful at hindi ako thankful sa trabaho. Masaya ako sa trabaho. Pero, syempre, may times lang din na may stress ka talaga. Di ba? May araw na minsan ayaw mong pumasok. Tinatamad ka, di ba? Yun yung parang complete na gusto kong makuha na kapag hindi na ako nag-work in 10 years, for example, meron na akong freedom, kontrolado ko yung oras ko. Yung tinatawag nga nilang autonomy, yung you can do whatever you want, whenever you want, and however you want. Yung autonomy. Yun yung kasi yun naman talaga yung tawag dito yung trade-off o yung compromise pag nag-work ka, di ba? Let's say, magpasok ka ng 9 to 5 o yung iba nga sa atin, minsan 12 hours pa. O pag kaya, 16 hours pa. Siyempre, ang trade-off nun, ang daming mga bagay na hindi mo magagawa in exchange of your time. Kasi nga, kailangan magtrabaho in exchange of money, in exchange of yung sa analogy ng daga, cheese. Kukunin mo yung cheese. Diba? And imagine mo kung may pamilya ka pa. Totoo. Diba? Napakahirap nun. Yung anak mo, minsan lang yan magiging sanggol.
1 year old, 2 years old. Di ba? Parang yun yung sa akin. Yun yung siguro biggest motivation ko na. Tsaka ang taas ng bilihin ngayon. Yun. Taas na Gar, nandito yan. Nandito yan. Sabi ko nga nandito yan. Yun yung yun yung parang sa akin kasi parang naisip ko is yung gusto ko kasi dumating sa point na parang eto naman napaka-cliche na nito. Lahat naman tayo gusto yumaman eh. Oo. Di ba? Parang gusto mong umabot yung sa mga tao galit sa mga mayaman pero gusto rin naman yumaman. Oo, di ba? Diba? Oo. Di ba? Ibig ko sabihin, parang lahat is gusto nating yumaman. Pero sa iba't ibang iba't ibang kadahilanan. Ikaw ba ba't gusto mong yumaman? Anong dahilan? Para number 1, maging komportable sa buhay. Yun naman talaga yung Tsaka parang, syempre, maiksi lang ang buhay. Gusto mong enjoyin lang yung buhay, hindi yung buong, like isang buwan ka lang magbabakasyon sa isang taon. Oo nga, speaking of which, diba? Ganun, parang nai-stuck sa ganun. Speaking of 9 to 5 rat race, nag-quit yan. Nag-quit na. Kasi ganun siya karami pera. Grabe ka naman. Hindi. Naman. Nag-quit ako kasi, parang, hindi ko rin gusto yung, yun nangyayari. Yes. Yung parang, kung alam mo kasi yung value mo Yung worth mo. Worth mo. Kung alam mo yung worth mo, parang pagpapahalagaan mo yun. Hindi yung parang nagpapasakal ka sa leg. Ka. Oo, di ba? Yeah. Totoo yun. Ano nga ba dahilan? Ba't ka nag-quit bigla? Wala, nainis lang ako yung pagbigyan yung bakasyon ko. Tatlong araw? Tatlong araw lang na bakasyon na ibigay. Si Jesus nga nabuhay after 3 days. Ay, no. Di ko na Jesus nga nung Sunday. Nagpahinga Di ba? Yung parang sa kanta ni Kanye, someday I wanna lay down like God did on Sunday. Oh, yun. Di ba? Mga ganun. Actually, speaking of bakasyon, natatawa ako kasi nag-usap kami ni Jack nung weekend lang. Tapos naiinis siya kasi gusto daw niya sana magbakasyon. Naiinis siya dun sa idea na, what the fuck, kailangan ko magpaalam sa supervisor ko para sa sarili kong oras, sa sarili kong freedom. Bakit kailangan ibang tao yung may hawak ng oras ko? Doon siya nagagalit kasi karapatan ko yun eh. Yeah. Parang ganun yung nangyari kay Kurt na kinukuha niya lang yung karapatan niya pero ayaw ibigay sa kanya. Sa tingin ko naman, makakahanap din akong trabaho. May bago na uli akong trabaho. Diba? Oo. Ganun lang ang buhay. Parang kung alam mo yung worth mo, like, do it. Huwag kang magpapaano sa mga tao. Tama yun. At the end of the day, you guys are nothing to them. Yeah. Totoo lang. Yeah. Like, guys, parang you guys are easily replaceable. Para lang tayong pyesa. Oo, parang ganun. Pag nasira yan, papalitan ka ng bagong pyesa niyan. Di ba? Kasi madami nang nag-a-apply dyan. Like, ba't mo magtatrabaho, like, ibibigay mo lahat sa kanila. Yes. Kung sa isang iglap, hindi ka man nila pinaghahalagahan. Kan ba, may nangyari sa'yo. Kan ba, nagkasakit ka. Kinabukasan, pwede ka nang palitan. Yun nga lang, minsan may ibang tao na hindi tulad nung yung katayuan namin ni Kurt na kaya naming maghanap ng iba or mag-quit kasi may kaya namin humanap ng iba. Kasi sa ibang tao talagang wala silang choice mahirap, diba? Kaya hindi rin naman namin yun nilalahat. Kumbaga, ina-acknowledge din namin ni Kurt na may ibang tao na ang katayuan nila talagang wala silang choice. Napakahirap maghanap ng trabaho. Kumbaga, yung nasa hapagkainan nila, yun yung kakainin nila. Unlike nung, let's say, kami ni Kurt, may option kami na humanap pa ng ibang uulamin or something. Kaya makinig kayo sa mga magulang nyo, mag-aral kayo na mabuti. Para laging meron kayong options. Totoo yan. At saka sa totoo lang, tulad nga ng sinabi ko, hindi lahat may option eh. Yung sinabi mong 9 to 5 rat race, baka sabihin ng iba na bullshit yan. Kasi kami, wala kaming choice. Totoo yun. At saka sabi ko nga, ina-acknowledge namin yung kasi sa buhay naman, kanya-kanya minsan kasi tulad niyan, may iba na pinanganak na nandito sila nagsisimula. So meron silang ahead na agad sa ibang tao na maaaring nandito na wala talagang choice. Kaya ganun. Pero ang sa akin lang ang mindset ko lang is at the end of the day, ikaw pa rin naman yung mag-aalis sa sarili mo kung nasan ka man eh. 'Di ba? Nandito ka, nandiyan ka, nandun ka. Nasa sayo decision mo 'yan. Nasa sayo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kasi talagang kung hindi ka magsasacrifice. Kung hindi ka magsasacrifice, kung hindi ka mag-iisip. Alam mo, ang dami naman ng tao diyan na dating mahirap. Pero ngayon, bilyonaryo na. Si diba? Manny Villar. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Ibig ko sabihin, nasa sa inyo rin eh. Kung iisipin nyo na parang, di ba? Pero kailangan mo magsimula somewhere. Yun yung yun eh. Pero nasa sayo, tatanungin mo sa yung sarili mo pa rin na, gusto ko bang payamanin yung ibang tao or yung sarili ko? At saka hanggang kailan, di ba? Pero yun nga, nagmamatter. Anyways, tsaka ito, share ko lang Like yung sa bakasyon, yung mga ibang tao, like trabaho sila ng trabaho, tapos like inisip nila, pag nag-retire sila,
doon sila magbabakasyon. I know. Kasi nung nagpunta kami sa Hawaii ni Jules, parang yung karamihan sa mga tourist, mga matatanda na eh. It's too late parang hindi nila ma-enjoy eh. Kasi paano ka makakalakad sa init ng araw? Iba na yung lakas mo. Iba na yung energy mo eh. Like, pag nag-retire ka ng matanda ka na, parang ang hirap mo na enjoyin yung passion mo kasi parang pagod na pagod ka. And actually, maganda yung sinabi na to ni Kurt. Actually, it actually falls into place dito sa topic ng 9 to 5 rat race. Kasi nga, parang, yun nga yung sinasabi ko din eh. Parang gusto mong makuha yung time mo eh. Habang bata ka pa. Kasi ito rin yung nag-a-align doon sa sinabi ni Kurt na nung umuwi ako sa Pinas nitong last year lang nung November, ibang-iba yung saya. As opposed to sabi ko, kung umuwi ako nito 10 years later pa, like let's say 40 na ako, 50 na ako, iba na eh. Talagang merong certain times na parang pag ginawa mo siya ng let's say kaya mo siyang gawin ng bata ka pa, iba yung hits niya eh. Diba? Iba yung pagkaka-treasure mo. Tapos let's say pag bumalik ka na mas matanda ka, ibang time na yun ng buhay mo. Yun, di ba? Totoo. Totoo yun. Tsaka yung sinasabi nga ni Kurt na paano ka pa mag-i-enjoy kung halimbawa 65 ka na. Ika-ika ka na. Paano ka pa mag-hiking? Nakakawa tignan eh. Yung mga, diba? Yung mga matatanda dun. Tapos yung parang, syempre, hindi na sila makapag-exercise. Di ba? Hindi kasya sa sa pintuan ng CR. Walang hate. Walang hate. Parang kwento lang yun. Kwento ko lang. Yung parang, ayun nga, naano ko dun sa mga matatanda. Ang dami nilang pera. Pero wala silang energy. Wala kayong yung baga wala kang yung baga hindi mo ma-enjoy yun eh ng ganung ka ng edad, yung parang nasa na yung lakas mo. Kaya nandun, nasa bangko mo lahat. Yung pera, di ba? Pero at the end of the day, puta pera lang naman yun. Papel lang yan, di ba? Pero yung naman kasi, yung parang yung trade nun, yung pera kasi na yun na minimake mo, ayun yung value ng time mo. Kaso time is priceless naman din. Kasi parang, kasi wino-work mo yun eh. Parang hindi mo hawak yung oras mo. Nagtatrabaho kang ganun, di ba? Parang ayun yung masakit dun eh. Kaya nakikita ko yung dahilan mo kung ba't gusto mong umalis sa parang 9 to 5. Yun lang naman din. Parang, ibig sabihin, I mean like, ako, hindi ko naman alam kung lahat ng plano ko is mag-workout. But then, I think it's better than having a plan than not having one. You know what I mean? Pero maganda rin yung ginagawa mo kasi parang, ganun naman talaga yung buhay. Pag nakatapos ka na, mag-work ka na mga trabaho hindi mo gusto. Mag-ipon ka lang na mag-ipon. Pagdadaanan mo yun. Tapos, pagkatapos nun, tsaka doon ka mag-upgrade. Parang, diba? Tsaka there's no such thing na parang, alam mo yun, let's say gusto mo umalis ng 9 to 5. Ganun ang cycle talaga ng buhay. Diba? Kasi alam nyo, yan eh, process yan. Diba? Kumbaga, wag nyo titignan yung goal lang. Kasi kailangan enjoy yung process. Tsaka huwag kayo magmadali. Huwag kayo magmadali sa buhay. Kahit na race yung pinag-uusapan, kanya-kanyang race yan. Buhay ay hindi karera. Sabi nga ng Bini enjoyer. Patay ka na naman. Patay na. Lagi lumalabas sa TikTok ko eh. Patay ka na diba, naman. Parang, kasi gano'n naman talaga ang buhay. Hindi naman race eh. Tsaka, wag nyo, kayo, minsan, wag nyo ikukumpara yung sarili nyo sa taong, let's say, mas matanda sa inyo na 20 years ahead sa inyo. Siyempre, nauna na sa inyo ng 20 years yan eh. 20 years ago, nagsisimula na sila kayo, dumedede pa kayo. Totoo. So, hindi nyo pwedeng sabihin na, ba't si ganito, meron ng ganyan, meron ng ganun. Siyempre, ahead sila. Imbis na maingit kayo, gawin nyo silang role model. Tsaka ngayon, dami ng sources talaga eh. Lagi pa ulit-ulit na sinasabi sa internet. Ito, Katarantaduhan Podcast. Source nyo kami. Source ayun. Makinig lang kayo sa amin. Mapapariwara kayo. Source ng Katarantaduhan. Pero pinatututunan kayo. Tsaka ngayon yung content creating, di ba? Kaya nga kung passionate kayo dyan, sabi nga nila, huwag nyo isipin yung kahihiyan. Ba't pakakainin ba kayo ng ibang tao na tumatawa sa inyo? At the end of the day, pag sumikat na kayo, wala na masasabi. Diba? Kung baga isipin nyo yung sarili nyo palagi, lagi nyo iisipin na, ito iniwan ko na to sa ibang parts ng episode. Yung mga, kasi minsan, madalas iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao eh. And normal yan. Talagang ibinavalue mo yan, yung sasabihin ng ibang tao. Pero, minsan ba naisip nyo yung sasabihin ng future self nyo sa inyo today? Let's say, ako ngayon, 30 years old ako, naisip ko ba yung sasabihin ng 40 years old Erwin sa akin na pagka naniwala ako sa sinasabi ng ibang tao versus dun sa naniniwala ako na sa vision ko, na ito yung plano para maka-get away ako sa 9 to 5 rat race. Diba? What if in 10 years, yung 40 years old na sabihin ng sarili ko sa akin is, Erwin, buti na lang nakinig ka sa sinabi mo sa sarili mo. Naniwala ka sa vision mo. Diba? Na kung hindi ka naniwala sa sarili mo, naniwala ka sa sinasabi ng iba, wala tayo dito ngayon. Yun yung bumaga, food for thought lang Food for thought. And
Hindi ko sinasabing tama yung sinasabi ko. Hindi ko rin sinasabi na mangyayari lahat ng pinaplano ko. Kasi at the end of the day, iiwan natin kay Lord yung kung ano yung plano niya sa atin. Tsaka okay lang mag-fail. Sa totoo lang. Tsaka nagbabago lahat ng plano sa buhay. Kung gusto mong maging doktor, di mag-workout. Baka sa iba ka pala nakatadhana, di ba? Oo, konduktor. Gusto mong maging dancer. Kung pala, sisikat ka, magkakaroon ka ng pares overload. Oo, pares overload, di ba? Yun nga di ba? Pag nag-fail kayo, or pag nag-fail ka, it only, like, I think nagiging masama lang ang failure pagka hindi mo tinatry mag-bounce back or trying to learn from it, di ba? You know, yun lang yun. Tapos, isa pa, anong masasabi mo, Kurt, dun sa mga older generation na ang philosophy is, as long as you work hard and do your job, you'll be okay? Ano masasabi ko dun? Siguro, nung panahon nila, diba? Mag-work yun. Iba na kasi yung panahon ngayon eh. Special inflation, sabi mo kanina. Oo, ngayon diba? Inflation, like, kasi yung, kung sa mga hindi familiar sa inflation, kung magkano yung pera ngayon, in like 10 years, pwedeng iba na yung mas standard. Malaki na yung halaga. Mas malaki na yung halaga, di ba? Yeah. Kaya yung parang sinasuggest nila habang yung investment nga. Yeah. Which is hindi naman kami business podcast. Hindi rin namin, kayo na mag-search. Guys, do your own research. Alam nyo na yan, di ba? Hindi Be smart with your purchases. Yes. Totoo yung sinabi ni Kurt kasi parang, kasi nung araw let's say 1950s. 1950s. Kahit magtrabaho kayo ng 9 to 5, kaya nyo mabuhay. Magkano ba yung mga tinapay nila? Nutriban ba? Nutriban. Yung mga sinasabi ng mga lolo, yung mga Nutriban, magkano lang daw yung mga tinapay noon. Ito noon na yun lang. Kasi. For example na nga lang, naalala ko, may pinanood ako na sila, billionaire siya sa New York real estate. Tapos, ang nabili nilang penthouse sa Manhattan. Pag sinabi niyong Manhattan, parang sa Pilipinas, Ayala yan. Ayala, Alabang, ganyan. Nung araw nung nabili nila ng 1980s, 500,000 lang, kalahating milyon. Sinearch ko kanina, alam niyo magkano average ng penthouse sa Manhattan? 50 million. So, diba? nag times 100. Yung Dallas Mavericks ni diba? Mark Cuban. Magkano lang bilhin ng Mark Cuban yun? Parang ilang 200 million ngayon, 1.3 billion na. Billion. No, yun yung inflation. Hindi yung iisipin nyo na parang mag-invest kayo sa sarili nyo today. Yeah. Kasi yung sarili nyo na ipag-i-investan nyo, in 10 years time, mag-exponential lang growth niyan. Hindi yan linear, exponential. Paano kung sabihin sa sinabi ng mga listener natin, Gar? Sinasabi nyo kasi yan kasi may mga access kayo, may mga resource kayo, nasa ibang bansa kayo. Anong masasabi mo dun? Alam nyo, totoo kasi, yan. Kasi sinasabi lang na-stuck. Kami kasi stuck kami sa ganyan. Totoo yun. Pero sinabi ko nga sa inyo, di ba? Nasa sa inyo eh. Nasa sa inyo yan. Ibig ko sabihin, kung yan yung paniniwalaan yung mindset, hanggang kailan nyo iisipin yung victim kayo lagi. Habang let's say, yung kapitbahay nyo, na nanonood din sa amin, parehas kayo ng pinanggagalingan. Nakinig sila, gumawa sila ng paraan today. Kayo, nagsimula kayong makinig sa amin a year later. Yung nakita mo sa kabila, meron ng pag-aaring tricycle. Di ba? Kasi nagsimula sila, meron silang sense. Pero hindi ko sinasabing, makinig kayo sa amin, pulutin nyo lang yung sa tingin nyo mag-a-apply sa inyo. Sinasabi ko to kasi na-realize ko to ngayon recently. And alam ko na wala pa ako dun sa gusto ko marating. Medyo ahead man kami sa inyo. It doesn't mean na hindi kayo makakarating dito. Diba? Pero kailangan yung gawin yung part nyo. Hindi nyo pwedeng sabihin namin na kasi meron na kayong ganyan, meron na kayong ganun. Kung gagamitin mo yung pa-victim mentality, walang mangyayari sa inyo. Diba? Nasa sa inyo yan. Sabihin nyo yan kung gusto nyo sabihin. Pero kami, tinatry namin ni Gar dito, sabihin sa inyo yung pwede namin i-share, i-impart sa inyo paano nyo babaguhin yung buhay nyo para makaalis kayo sa 9 to 5 rat race o kahit anumang kinasasadlakan yung dusa. Diba? Kaya yun. So ngayon, magbibigay na kami ng moral of the story. Anong moral of the story, Gar? Ang moral of the story, walang masama sa 9 to 5. Trabaho ng 9 to 5. Oo, wala. Kung pangarap nyo yan, go for it. Happy ka dyan, go for it. Yun lang. Basta at the end of the day, isipin mo din na gusto mo bang mag-retire ng ganito, ganyan, tapos yung bakasyon mo minsan, hindi mo mahawak yung sarili mong oras. Yun lang isipin nyo. Kung anong nagpapasaya sa inyo, yun yung gawin nyo, pero do it in moderation. Kung ano. Tsaka lagi nyo rin titignan yung sarili nyo. Yun lang. May dadagdag ka pa, Gar? 30 seconds. I think kayo na rin yun eh. Oo. Yeah. Basta always pray at night. And listen to Kanye West. Yeah, magbakasyon kayo. Paano ba yan? Stress kayo. Hanggang sa muli. It's your boy. Erwin, and it's your boy. Kurt. Peace.